Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan pong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya ay walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't pinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya ay umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng ilog Jordan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa umilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kung kahapon, tinuruan tayo ni Jesus ng bagay na gagawin sa mga taong nakagalit natin o hindi natin napagkaunawaan. Tinuruan tayo kahapon, naalala nyo pa ba? Kung anong dapat gawin? Anong unang dapat gawin? O diba? Wala na. Kausapin ng sarilinan. One-on-one. Ano pangalawa pag hindi pa nakinig? Magsama ng isa o dalawang tao na pwedeng maging saksi
Hindi lang Miron, ha? Hindi lang yung taga Miron. No? Pag hindi pa rin nakinig, ayan, tawagin na si Father. No? Idulog sa simbahan. Kapag hindi pa rin nakinig, ituring na hentil o publikano. Wag nang pansinin, no? Parang gano'n ang tinuturo. No? Yun ang sinasabi sa atin, sa mga taong hindi natin napagkaayusan o pwedeng sabihin natin nakaaway natin, nakaalitan. Ngayon naman, pinagpapatuloy ni Jesus ang kanyang pangaral. Magkarugtong ang ebanghelyo kahapon sa ngayon. Kaya naman tinutuloy ni Jesus ang pakikipag-ayos o pakikipagkasundo at hindi ito nauuwi o natatapos sa pag-uusap. Hindi lang ito natatapos sa pag-uusap, kundi dapat ito tinatapos sa kapatawaran. Sabihin nga po ninyo, kapatawaran. Kung anong daling sabihin, siya namang hirap gawin. Kaya naman, ito ang tanong ng mga alagad ni Jesus. Anong tanong? Ilang beses ba dapat nagpapatawad? Para sa mga alagad ni Jesus, ang tanong ng kapatawaran ay may hangganan. Tama ba? Kaya nga, tinatanong ang bilang. Ilang beses. Dahil para sa kanila, ito ay binibilangan o natatapos. Ngunit malinaw ang sagot ni Jesus na hindi 7, kundi 70 ulit, 70 beses. Kung uunawain, hindi naman talaga gustong bilangin ni Jesus ang kapatawaran. Dahil para sa kanya, wala itong hangganan. Wala itong katapusan. Kahit pa binigyang diin ng mga alagad kung paulit-ulit na nagkakasala. Di ba yun ang tanong? Makailang beses kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin. Para sa mga alagad, may bilang ang kapatawaran. Pero para kay Jesus, wala itong hangganan. Bakit ba mahirap magpatawad? Hello? Bakit ba mahirap magpatawad? Dahil ba sobrang nasaktan? Tama ba? Kahit matagal na, masakit pa din ba? O dapat ba? O dahil ba ikaw ay nawalan kaya ang hirap magpatawad? Hindi na ba napalitan yan? O dahil ba hindi ka makalimot? Pero bakit yung utang mo, nalimutan mo? Kayang kalimutan eh. Kayang makalimot eh. Bakit ba mahirap magpatawad? Madami tayong rason kung bakit mahirap. Pero isa lang ang dahilan. Narinig ko, sabi ni Badad, pride. Pride. Sabihin nyo nga, balikan natin ang kwento ni Jesus tungkol sa utusan na may utang sa hari. Magkano ang utang? Ano na? Yan tayo no? Katulala kasi, no? Ang utang, 10 milyon. Balikan natin yung utang ng utusan. Matapos siyang patawarin sa kanyang utang, siya naman itong hindi nakapagpatawad na nagkakautang sa kanya. Magkano yung utang sa kanya? 500. Tingnan mo, no? Ang layo ng agwat ng utang. 10 milyon na napatawad sa 500 hindi makapagpatawad. Kaya, sa halip, ipinakulong niya ito hanggang sa makabayad.
pansinin mo, pinakulong hanggang sa makabayad. Tingin mo ba makakabayad? Hello? Hindi. Paano makakabayad yun? Kinulong. Yun ngang nasa labas at kayang magtrabaho, hindi nakabayad. Yung pang kinulong, yung pang pinarusahan, pansinin ang ugali ng utosang hindi makapagpatawad. No? Ang taas ng tingin sa sarili. Akala mo hindi nagkamali. Akala mo perpekto. Akala mo kung umasta parang walang utang. At nakalimutan agad na siya man din ay pinatawad. Hindi ba ganyan ang taong ma-pride? Mataas ang tingin sa sarili? Huwag na tayong humanap ng kung ano-anong dahilan kung bakit di tayo makapagpatawad. Huwag na tayong magturo o manisi. Huwag na tayong umastang walang pagkukulang o kasalanan. Dahil lang totoo, hindi din naman tayo perpekto. Tayo man ay may pagkakamali din. Kaya sino tayo para hindi magpakatao? Wala naman magagawa kung hindi ka magpatawad, kung hindi ka makapagpapatawad. Pero tandaan mo, sinong talo? Sinong dehado? Ikaw. Una, dahil ikaw ang magdadala ng bigat sa kalooban mo. Pangalawa, ikaw ang babalikan ng iyong konsensya. May konsensya ka ba? Perpekto ka ba? Pinatawad ka, hindi ba? Ba't di ka makapagpatawad? At pangatlo, kakainin ka ng pride mo. Yan ang nangyayari sa taong hindi nakapagpapatawad. Kaya ang pagpapatawad, hindi usapin ng paglimot. Yung hindi makalimutan, hindi yan yun eh. Hindi yan usapin ng galit. Hindi eh. Lumilipas ang galit. Kayang lumipas. Ang kapatawaran ay issue ng pride. Pride. At yun ang tinitignan, yun ang binabalikan kung bakit ang tao hindi makapagpatawad. Anong dapat gawin? Pakawalan mo ang pride na yan. Dahil yan ang nagpapasama sa iyo. Yan lang ang dahilan kung bakit di mo mabitawan ang kapatawaran. Wala naman talagang galit na. Ang hindi mo lang talaga magawa, pakawalan ang pride. Hindi naman na talaga masakit. Ang natitira na lang, pride. Anong dapat gawin? Pakawalan at magpatawaran. Amen? Amen.